Napatulala ang 27 anyos na may bahay na si Astrid Zamora Dizon sa hawak niyang polo shirt ng kanyang asawang si Maverick Dizon. Mababakas kasi roon ang mansya sa may bandang dibdib na tila lipstick na hugis labi. Nais niya kasing labhan ang maruruming damit ng asawa. Lahat naman ay walang gaanong mansya, maliban sa polo shirt na yun. At naalala niyang isinuot yun ng asawa noong gabing mag-overtime ito sa trabaho. Nagtataka siya roon dahil marunong shades ng lipstick na yun, ngunit pink lahat ng pagmamay-ari niya. Pinuntahan niya ang asawa na nasa living room at tutok sa sariling laptop. Han, matanong ko lang, lipstick ba itong nasa polo mo? Usisa niya sa asawa, sabay pakita ng hawak na damit. Mahahalata naman ang gulat sa mukha ni Maverick nang lumingon ito sa kanya. Han, hindi yan lipstick. Hindi naman ako gumagamit nun eh. Ink siguro yan. Suot ko kasi yan nung nag-overtime ako sa trabaho. Alam mo naman, bukod sa computer, ballpen ang palagi kong hawak. Sagot nito sa kanya. Napatango-tango naman siya. Pilit na lang niyang pinaniwalaan ang asawa. Licensed accountant kasi ito, kaya may posibilidad na nagsasabi ito ng totoo. Ganun ba? Mukha kasing lipstick. Lalabhan ko na ha. Pagpuputol niya sa topic. By the way, Han, anong oras na? Pakisundo naman si Asher. Baka malapit ng uwian nila. Si Asher ay ang kaisa-isa nilang anak na nasa 10 taong gulang. Grade 6 na ito at palagi nitong kasama sa school ang yaya nito. Mas prefer kasi ang pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Kaya kadalasan ay hindi na niya sinasamahan ng anak sa eskwelahan kung wala namang okasyon. No problem, Han. May gusto ka bang ipabili? We can drop by on supermarket. Bilhan nyo na lang ako ng frozen fish. Naluto ko na kasi kanina yung huli. Pati na rin gulay para sa breakfast ninyo bukas. Sige. Tumayo si Maverick at inilapag na lamang ang laptop sa center table. Lumapit ito sa kanya. Hinalikan siya sa kanyang pisngi. We'll be back safe. Tumalikod na ito at binunot na lang ang susi ng kotse sa bulsa bago umalis. Bumuntong hininga siya at napansin niya ang laptop na nakabukas. Kinuha niya yon at nang akmang i-off niya na ay may biglang email notification ang lumitaw. Ang email ay galing sa account na Maroon Lady ang pangalan. Kuryoso man kung anong laman nun, ay naggibit balikat na lamang siya at tuluyan ng pinatay ang laptop sa katuluyang nagsimula ng maglaba. Makaraan ng 3 oras, nakarinig na siya ng busina sa labas. Dahil alam niyang kotse yun ng asawa, lumabas siya at binuksan ang kanilang gate. Kaagad namang nagpark ang asawa, matapos ay bumaba na ito kasabay ang kanilang anak at yaya. "Mommy, we're home!" Wika ng bata, sabay lapit at yakap sa kanyang ina. "Welcome home, anak. Kumusta ang school?" Usisa niya at sabay halik sa pisngi nito. "Okay naman, Mami. Nagkaroon kami ng oral participation. Ako ang nakakuha ng highest point." "Wow! Ang galing naman ng baby ko. Manang-mana ka talaga sa akin. By the way, dumaan ba kayo ng supermarket? Nabili niyo ba ng daddy mo yung pinapabili ko sa kanya?" "Opo, Mami. Si daddy pa, hindi nga siya marunong pumili ng gulay eh. Pero salamat kay Yaya Dali at si Tita Fria. Tinulungan nila si daddy kaya natapos kami kaagad." Kumunot ang kanyang noo nang banggitin ng batang pangalan ng kanyang pinsan sa tatay na si Fria Zamora, isang 25-year-old na dalagang OBGYN doctor. "Ang Tita Fria mo? Bakit magkasama kayo kanina?" "Opo, sabay sila ni Daddy nung sinundo kami ni Yaya. And actually, Mommy, kasama rin siya namin ngayon."
Nang marinig yun sa anak, sa kanya lamang na-realize na may pinagbuksan pala ng pintuan ng kotse sa may passenger seat ang kanyang asawa. At nakita niyang ang pinsan niya ngayon, kuha ang atensyon dahil sa sexy nitong pananamit at makapal na make-up, lalo na ang maroon na lipstick. "Oh, Fria," tawag niya sa pinsan. Nakangiti naman siya nitong nilingon. "Napadalaw ka?" "Ate Astrid, kumusta?" Nakipagbeso-beso ito sa kanya. "Pasensya na ha. Hindi na kita nasabihan na maaga na pupunta ako rito sa inyo. Masyado kasing complicated ang mga nangyayari sa akin lately." "Bakit? Ano nangyari sa'yo?" Nakadama naman siya ng pag-aalala. "Nag-away kami ni Mama kaya lumabas ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya nung nakita ko ang asawa mo sa daan, nag-offer siya na dumito na muna raw ako sa inyo. Ayos lang ba? Dito sa amin?" "Oh, sure, walang problema, Fria. Wala kang dapat ipangamba." "Talaga? Thank you so much, ate. Don't mention it. Pinsan kita. Natural na tutulungan kita. Malaki naman itong bahay namin, kaya feel at home na lang." Inaya ni Astrid na pumasok ang mga ito. Tumulong siya sa kanilang kasambahay sa pagluluto ng pagkain para sa kanilang hapunan. Matapos ay dinala niya si Fria sa pinapahiram niyang kwarto at doon niya ito kinausap. "Palagi kong nililinisan itong guest room, kaya huwag kang mabahala. Maging komportable ka lang. Akin na yung mga damit mo, ilalagay ko sa closet." Wika niya sa dalaga. "Ako niyang bahala, ate. Maraming salamat." Tugon naman ito. "Siya nga pala, huwag mong masamain itong itatanong ko ha. Bakit pala kayo nag-away ni tita?" "Well, it's because of my boyfriend." "May boyfriend ka na pala?" "Oo, matagal na kami. Pero secret lang namin sa lahat ng relasyon namin. Kilalang tao siya eh. Pero nalaman ni Mama kahapon. Binantaan niya ako na kapag hindi ako nakipaghiwalay, ida-down niya ako. And I choose him." "Ha? Bakit?" "Because I love him. Unlike ni Mama, mas naiintindihan niya ako. Nire-respeto niya rin ako at pinapahalagahan. Si Mama kasi, bank account lang ang turing sa akin. Nakakasawa na rin. Kaya kahit sino pa yung makakaaway ko tulad ni Mama na ayaw sa kanya, mas pipiliin ko pa rin siya kahit na pamilyado siyang tao." Medyo may kahinaan ang mga huling salita ni Fria, pero sapat na yun upang magulat siya. "Ano? Meaning nun, kabit ka?" Natutup niya ang kanyang bibig nang biglang malakasan niya ang boses. "Oh, pasensya na. Nagulat lang ako. Hindi ka ba magsisisi sa desisyon mo? Kasalanan sa Diyos ang relasyon niyo, Fria." "Kahit kasalanan sa Diyos, kaligayahan ko naman, ate. Buong buhay ko, hindi ako nakadama ng ganito kasaya. Sa kanya lang." "Kung ganon, susuportahan na lang kita. Ikaw, hindi ang relasyon ninyo. Pero kapag sinaktan ka niya, iharap mo siya sa akin. Ako ang sasapak." Nagtawanan silang parehas at nagyakapan. Sa lahat kasi ng pinsan niya ay si Priya lang ang pinaka-close niya. Ito kasi ang kasama niyang lumaki sa piling ng kanilang lola noong nagtatrabaho sa abroad ang parents niya at nag-asawa ng iba ang mama nito. Parang mag-best friend na rin ang turingan nila kahit na matanda siya ng 2 taon dito. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang magluto ng umagahan. Hindi niya na kasi inutusan ang kasambahay niya dahil kailangan din itong maghanda dahil ito lang ang palaging kasama ng kanilang anak sa eskwela. Ngunit pagdating niya sa kusina, natagpuan niyang naroon ang pinsan at halos patapos na ito sa pagluluto. "Good morning, Ate Astrid. Breakfast is almost ready." Bati nito sa kanya. "Good morning. Ang aga mo naman yata, Fria."
Dapat hindi ka na nag-abala pang magluto. Nagpatuloy ka na lang muna sana sa pagtulog, sabi niya sa dalaga. It's okay ate, nakakahiya naman kapag wala akong ginawa habang nagstay ako rito. Besides, ganito rin naman ang routine ko sa bahay ni na mama, kaya ayos lang. Paliwanag naman ito kay Astrid. Tutulungan na kita kung ganon. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Opo, pero patapos na ako. Need na lang maglagay ng utensils at plato sa lamesa. Ginawa naman niya ang mga kailangang gawin habang pasulyap-sulyap pa siya sa pinsan. Napangiti siya kahit na medyo dark ang aura nito dahil mahilig ito sa mga dark na bagay at makapal na make-up. Halatang wifey materials ito. Marunong magluto at magaling sa ibang gawaing bahay. At isa pa, matalino, masipag sa trabaho bilang doktor. By the way ate, gising na ba sina Kuya at Asher? Bigla ang tanong nito. Oo, ang kuya mo naliligo na. Si Asher siguro tinutulungan ng yaya niya para magbihis. I see. Then tatawagin ko na lang sila. Handa naman na ang food. Okay, sige. Kaagad itong nagtungo sa second floor at napansin niyang direksyon ay ang bedroom nilang mag-asawa ang unang pinuntahan nito. Hinayaan na lamang niya dahil alam niyang wala naman yung mali siya. Habang naghihintay siya, nakita niyang unang bumaba ang kanyang anak at ang yaya nito. Good morning, Mommy! Bati ng kanyang anak. Good morning, anak. Good morning, yaya. Ang daddy mo, Asher? I don't know. Baka nasa room niyo po. Ang tita Fria mo, napuntahan niya ba kayo sa kwarto mo? No, Mommy. Hindi po, Ma'am. Pero nakita ko si Ma'am Fria pumasok sa kwarto ninyo. Sagot naman ng kasambahay. Pumasok siya? Ay, opo. Ang akala ko nga po ikaw eh. Hindi niya alam ngunit biglang tumibok ng malakas ang kanyang puso na tila ba nangangamba. Aakyat na muna ako. Umupo na kayo at pwede na kayong magsimulang kumain. Baka malate kayo sa school. Nang sumunod sa kanyang utos sa mga ito ay nagtungo na siya sa second floor. Madali ngunit marahan ang kanyang mga hakbang patungo sa master's bedroom. Tila tambol ang kanyang dibdib nang pihitin niyang doorknob ng pinto. At nang bubuksan niya na ay may humila naman mula sa kabila. Bumungad sa kanya si Fria habang tila tumatawa pa kasama ang asawa. Sumeryoso ang mga mukha nito nang makita siya. Oh, ate, naghintay ka ba? Pasensya na ha. Tinulungan ko pa kasi si kuya na magsuot ng necktie. Paliwanag ng pinsan. Ganun ba? Thanks Priya. Wika niya at hinayaan ang dalawa na lumabas. Mabilis naman niyang inilingkis ang kanyang mga kamay sa braso ng asawa. Ikaw naman Han, dapat tinawag mo ko. Inabala mo pa si Fria. I will. Next time Han, nagmamadali kasi ako eh. Katwiran ng lalaki. O siya, bumaba na tayo't kumain. Naroroon na sina Asher. Sabay silang tatlo na bumaba ng hapagkainan. Ngunit naroroon pa rin ang pagtataka sa kanyang dibdib sa inaakto ng dalawa pero ipinagsawalang bahala niya na lamang yun. Habang tahimik silang kumakain, biglang nagsalita ang bata. Mommy, bakit walang carrot ang fried rice? Hindi kasi ako nakapagluto ngayon. Ang tita Fria mo, siyang nagluto. Sagot naman niya sa kanyang anak. Bakit baby? Gusto mo ba ng may carrot? Pasensya na ha. Sinadya ko talaga na wag maglagay kasi ayaw ng daddy mo nun. Nagtataka niyang binalingan ng pinsan nang marinig niya ang sinabi nito. How did you know na ayaw ng asawa ko ng carrot? Kalmado, ngunit maautoridad niyang tanong. Napansin naman ang biglaang pagkatigil ni Fria at Maverick na tila hindi inaasahan ang kanyang naging tanong. Han, nasabi ko kasi sa kanya kahapon noong namimili kami ng gulay. Mabilis na paliwanag ni Maverick. Kahit na hindi satisfied sa natanggap na sagot,
Tumango-tango na lamang siya at inutusan na ang lahat na magpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila, isinabay na ni Maverick ang anak upang ihatid sa school. Ganoon na rin si Freya dahil papasok daw ito sa trabaho. Nais man niyang tumutol ay hindi niya kaya dahil naaawa naman siya sa pinsan kapag hinayaan niya itong mag-commute. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Nang makaalis na ang mga ito, ginawa na lamang niyang routine sa bahay upang madistract na rin ang sarili sa pag-iisip ng kakaibang nararamdaman patungkol sa pagiging sobrang close ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Alam niyang masamang maguni-guni, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili, lalo na't ibang ikinikilos ng dalawa. Makaraan ang ilang oras, habang patuloy pa rin sa paglilinis, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Sino to? Guess who? Wika ng nasa kabilang linya. Kumunot naman ang kanyang noo at inalala kung sino sa mga kakilala niyang nagmamay-ari ng boses na yon. Ilang saglit pa, na-realize niya na kung sino. Si Lysander ba to? Bingo! Tumawa ng tumawa ang lalaki. Salamat naman at naalala mo pa ang boses ko, Ash. Napangiti naman siya. Lace, paano ko naman makakalimutan? Ikaw lang naman ang kakilala ko na masakit sa tenga ang boses. Ang sakit talaga ng dila mo, no? Hindi ka pa rin nagbabago. Si Lysander Magbanwa, 27 taong gulang, ay ang nag-iisang boy best friend niya since high school. Ang tawag niya rito ay Lish at Ash naman ang tawag sa kanya nito. Matagal silang hindi nakapag-usap at nagkita nito dahil nagtungong lalaki sa London matapos lamang ang kanilang kasal ni Maverick 11 years ago. Bakit ngayon ka lang napatawag sa akin? Teka, phone mo ba ang gamit mo? Oo, phone ko. Bago lang ang number. Ngayon lang ako nakatawag kasi ngayon lang ako nakabalik dito sa Pilipinas. Ha? Ibig sabihin, naririto ka na? Oo, naririto na ako sa bahay ni Lola. Gusto ko sanang mag-meet up tayo. Hindi naman siguro magagalit ang asawa mo, no? Hindi eh, don't worry. Nasa trabaho siya ngayon. Si Baby Asher. Hindi ko pa namimit ang batang yun, no? Nasa school siya kasama ng yaya namin. Saan tayo magme-meet up? Pwede natin silang dalawin sa school. Sa dating tagpuan. Wala pang 10, dapat narorong ka na, ha? Sure, hindi naman ako nalilate sa usapan. Ikaw kaya ang palaging nalilate. Ikaw talaga. Palaging yung mga bad sides ko ang nasa memorya mo. Napahagikik ang babae. O siya, maghahanda na ako. Wala pa akong ligo eh. See you there! Okay, take care. Pagkababa ng tawag, gaya ng sabi niya, ay naghanda na kaagad siya. Isang oras lang ang lumipas ay natapos na siya. Dahil dala ng asawang kotse nila, ay nag-commute na lamang siya papunta sa tagpuan nila ng matalik na kaibigan sa isang cafe na paborito nilang lugar. Malapit lamang yon sa amusement park kaya kinagigiliwan nila ang lugar na yon. Pagdating niya, mabilis na hinanap ng kanyang mga mata ang kaibigan. Mabutit nauna na pala ito sa kanya. Lish, kumusta? Himalat ako yata ang na-late. Bati niya rito. Nagbabago ang tao, Ash. Tumayo ang lalaki mula sa pagkakaupo at niyakap siya nito. I miss you, Pandak. I miss you too, tangkad. Ang tagal mo bago nagparamdam. Ngayon lang nagkaroon ng free time eh. Binitawan siya nito at inayang umupo. Naka-reserve ang table para sa kanila. Napatitig siya sa lalaki at hindi maiwasang humanga siya sa pagbabago ng itsura nito. Noon kasi, patpatin sa Lysander at medyo may pagkadugyot pa. Ngayon, halata na ang pagka-professional nito. Maskulado na ang pangangatawan at naging gwapo. Iba na talaga ang epekto ng pamumuhay sa ibang bansa. Sabi ko sa iyo kapag nasa London ka na, kahit may asawa na ako, pwede mo pa rin akong kontakin.
Pero kahit yung social media accounts mo, dine-activate mo lahat. Paano mo ko natiis ng 11 taon? Pasensya na. Nag-focus kasi ako sa negosyo ron ni Papa eh. Alam mo naman kaya biglaan ang pagpunta ko ron kasi na-bankrupt ang company namin. Gladly, ang 11 years na ginugol ko sa trabaho hindi na sayang. Maayos na ulit ang kita ng company. Mabuti naman kung ganon. Umorder na sila ng kanilang kape at cake. Habang kumakain, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap. So, magkwento ka naman patungkol sa buhay mo roon sa London. As I said, trabaho lang talagang inatupag ko. Hindi ako naniniwala. Knowing you, mahilig ka sa mga parties. Well, nagpa-party naman ako. Pero hindi na ganun kadalas tulad nung dito pa ako sa Pilipinas. Girlfriends, ang gaganda pa naman ng mga taga-London. I did get a girlfriend. Pero hindi sila tumatagal sa akin. Isang Filipina naman talaga ang gusto ko eh. Hindi ka talaga nagbabago. Yan ang palagi mong sinasabi kahit narito ka pa noon. Ikaw ba? Kumusta ang buhay misis mo? Ayos naman. Wala naman ako mahihiling pa dahil mabait ang asawa at anak ko. Hindi kayo nag-aaway? Nag-aaway, syempre. Pero hindi naman tumatagal ng isang araw. Konting komosyon lang. Ganun naman talaga pagdating sa relasyon, di ba? Ika nga nila, mas malalim ang pagmamahalan ng isang pamilya kapag may mga away pamilyang nagaganap. Glad to hear that. Makahinga na ako ng maluwag. Bakit nangangamba ka para sa akin? Natigilan ng lalaki at parang ayaw nitong sagutin ang kanyang usisa. Ilang saglit pa, marahas itong napabuntong hininga. Well, actually, nagkita kami ni Mike sa London. Si Mike? Ang pinsan ng asawa ko? Oo. We met at a bar. We chatted, tapos nabanggit niya ang patungkol sa asawa mo. He said na baka raw hindi naman makukontento sa'yo si Maverick. Bakit niya naman nasabi yun? Kasi dahil womanizer ang pinsan niya at talagang kilalang kilala niya na. Alam kong ganoon si Maverick pero noon yun, nung binata pa siya. May asawa na siya ngayon, kaya hindi niya na yung gagawin. May tiwala ako sa kanya. Then, magtitiwala na rin ako. Alam ko kasing pili rin ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Huwag mo na sana ulit paghihinalaan ng asawa ko. At hindi na sana mauulit pang ganitong usapan sa pagitan natin. Pagkatapos niya sa huling paksa, ay tumango na lamang sa kanyang lalaki at ipinagpatuloy na ang pagkain ng cake. Matapos sila sa cafe, niyaya siya nito na maglaro sa amusement park na kanya namang sinang-ayunan. Hindi na nga ulit nagbukas ng topic patungkol sa asawa niya ang kaibigan dahil doon ay nag-enjoy siya. Pagdating ng tanghalian, kumain sila sa isang restaurant bago nila pinuntahan sa school si Asher. Doon napag-alaman nilang walang klase sa hapon dahil may faculty meeting daw kaya wala na roon ang bata. Sumama ka na lang sa akin pa uwi para ma-meet mo ang anak ko. Aniya sa binata. I want to. Pero sabi ko kay Lola, hindi ako magpapagabi. And I'm sure na gagabihin ako sa pakikipaglaro sa anak mo. Alam mo namang mahilig ako sa bata, di ba? Next time na lang. Tanggi nito. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Kung ganun, uuwi na ako. Hahanapin ako nun. Sure. Hindi na kita maihatid ha. Nag-commute in kasi ako eh. No problem. Tawag ka na lang sa akin kapag bibisita ka sa amin. Oo, I will. Ingat ka ah. Naghiwalay silang dalawa. Noong sumakay na sila sa dalawang kotse, hindi naman umabot ng 2 oras ang biyahe, ay nakarating na siya. Nang pagbukas niya ng gate, bumungad sa kanyang kasambahay. Balisa ito at tila hinihintay siya. Oh, Yaya, bakit ganyan ang itsura mo? At anong ginagawa mo rito sa labas? Nasaan si Asher? Nagtatakang tanong niya. Lumapit naman ang kasambahay sa kanya. Nanginginig ito at malalim ang kunot ng noo. Mama, hinihintay po kita. Si Asher po kasi, isinama ni Sir at Ma'am Priya.
Sa nanginginig na boses ay sumagot sa kanya ito. Saan naman sila pupunta? Kung ganun, umalis ang dalawang yun sa kanilang trabaho? Hindi ko po alam kung bakit narito na sila nung makauwi kami. Basta po pupunta raw sila sa isang birthday party ng anak ng katrabaho raw ni Ma'am Freya. Bakit naman kailangang isama ni Freya ang asawa at ako? Tapos ako hindi niya sinabihan. Sana tinawagan mo muna ako, Yaya, bago mo sila hinayaan. Pasensya na, Ma'am. Hindi ko na yan nagawa dahil bigla kong nalaman. Kumunot naman ang kanyang noo sa mga inaasta ng kasambahay. Ngayon ang unang beses na nakita niya itong ganito. Anong nalaman mo? Patungkol saan? Ma'am, pwede ba tayo mag-usap sa loob? Baka po kasi bigla silang dumating. Marahan siyang tumango at siya pa mismong nag-alalay rito, papasok. Nang makarating sila sa living room, hinayaan niya muna itong huminga ng maayos habang nakaupo sila sa may couch bago niya ito inutusan na magsalita. Mama, alam ko pong masasaktan kayo sa sasabihin at ipapakita kong ito. Pero tatagan niyo po ang loob niyo alang-alang kay Asher at sa sarili ninyo. Panimula nito. Hindi niya alam, ngunit nakadama siya ng pangamba. Umuwi kami ng maaga ni Asher kasi po may faculty meeting sa school nila. Hindi ko na ho tinawagan si Sir kasi alam kong hindi naman kami masusundo kasi nasa trabaho siya. Kaya isinabay kami ng nanay ng kaklase ng anak ninyo. Tapos nakita ko po na naririto na pala ang kotse ni Sir. Naisip ko na baka may naiwan lang kaya bumalik. Pero pagpasok namin dito sa mansyon, nang ihatid ko po si Asher sa kwarto niya, nadaanan namin ang kwarto ni Ma'am Freya na pinahiram ninyo. Nakita ko roon na nakaawang ang pinto at naroon siya sa loob. Kasama ho si Sir. Pareho silang hubad sa ilalim ng makapal na komporter, Ma'am. Napasinghap siya sa kanyang narinig. Nanginig ang kanyang katawan at lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya rin ang paggilid ng kanyang mga luha sa mata. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang gustong mamutawing salita mula rito. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga bago lumabas ang kanyang tinig. Sigurado ka bang ang asawa ko nakita mo? Matapang niyang tugon. Opo, si Sir talaga. Nakunan ko pa nga po sila ng litrato, Ma'am. Nakita ba ng anak namin? Hindi po. Noong namataan ko po sila, kaagad ko pong dinala ang anak ninyo sa kwarto niya. Sinabi kong wag muna siyang lalabas. Tapos po, bumalik ako para kunan ng larawan sina Sir. Kasi alam kong kailangan yung malaman. Pero bigla akong naabutan ni Ma'am Freya. Mabuti niya lang hindi napansing nakakuha ako ng pictures. Kasi mabilis ko pong naitago sa loob ng bra ko yung cellphone ko. Binantaan niya po ako na wag ko raw ipagsasabi sa inyo. Dahil sasabihin niya raw kay Sir para isisante ako, Ma'am. Alam niyo naman pong komportable na ako rito sa inyo. Matagal na ako rito. Ayoko naman pong matanggal sa trabaho. May pamilya po ako. Habang nagpipigil ng luha, hinawakan niya ang mga kamay ng kasambahay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hayaang masisante. Pwede ko bang makita ang pictures? Inilabas ng kasambahay ang cellphone nito. Ipinakita sa kanya ang pinakamasakit na litratong nakita niya. Pinigilan niya man ang pag-iyak ay hindi niya maipagpatuloy pa. Sa bisig ng mabuting kasambahay, humagulgol siya habang paisa-isang nagfa-flashback sa utak niya ang mga pinagsamahan nila ng asawa at ng anak. Naalala niya rin ang sinabi ni Lysander kanina. Tama nga ito, hindi makukontento sa kanya ang asawa. Masakit din sa loob niya ang pinagkatiwalaan niyang pinsan ay siya pang aahas sa pinakamamahal niyang lalaki. Pumasok sa isip niyang mga signs ng pambababae na napapansin niya sa kanyang asawa
ang maroon lipstick sa polo shirt nito, ang palagi nitong pag-overtime at marami pang iba. Isa pa, nasabi na rin ng pinsan niya na ang boyfriend nito ay isang taong may pamilya na. May posibilidad na ang asawa niya ang tinutukoy nito. Mga ilang minuto rin bago siya nahimasmasan nang matuyo ang kanyang mga luha matapos niyang tiningnan ang kasambahay. Yaya, mangako ka sa akin. Mangako ka na hindi ka magpapabisto kay Freya, na sinabi mo sa akin ang mga nalalaman mo. Sabi niya rito sa seryosong tono. Bakit po ma'am? Hindi niyo po kukwestiyonin sina sir? Hindi. Magpapanggap akong hindi ko pa alam ang kasalanan nila. May kukumpirmahin ako. Gusto ko munang malaman kung matagal na ba nila akong niloloko. O baka ngayon lang nagloko ang asawa ko kasi inakit siya ni Freya. Kung ganon, kayo pong bahala. Susuportahan ko po kayo. Thank you sa pagiging matapat mo sa akin, Yaya. Hindi ako nagsisising ikaw ang sinasahuran ko. Walang anuman, ma'am. Ika nga nila, magiging matapat ang isang tao sa trabaho kapag ganoon din ang kanyang amo. Nagyakapan sila ng kasambahay at muli siyang kinomport nito nang umiyak na naman siyang muli. Matapos ang usapan nila ng kasambahay, tahimik niya na lamang hinintay ang tatlo na makauwi. Halos 7:00 na nang lumitaw ang mga ito. Normal ang kanyang kilos nang salubungin niya ang mga ito. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha at ang kanyang kalooban ay gumaan nang makita ang ngiti ng kanyang anak. Good evening, Mommy. Sorry po naghintay kayo sa amin. Nag-enjoy kasi ako sa party. Kaya ayaw ko po munang umuwi kami ng maaga ni na Daddy at Tita Freya. Pahiwatig ng bata. Mahahalata pa rito ang pagkahiya sa kanya kahit na ang dungis na nitong tingnan. Pawis na pawis at mababakas na nagsaya talaga ito sa paglalaro. It's okay anak, basta masaya ka. Kanya namang tugon. Inutusan niya ang anak na magtungo sa kwarto nito kasama ang kasambahay upang magbihis. Lumapit naman sa kanyang asawa at hinalikan siya sa kanyang pisngi. Kung noon ay may spark kapag ginagawa nito yun sa kanya, ngayon ay parang nandidiri siya. Daig pa ng isang taong nahalikan ng buwaya ang nararamdaman niya na kanyang pagkasuya. Good evening, Han. Nasabi ba sa'yo ni Yaya kung nasaan kami? Tanong ng lalaki. Oo, sa birthday party raw ng katrabaho ni Freya. Oo. Wala kasi siyang kasama kaya sinamahan namin. Since gusto rin naman ni Asher. Pasensya ka na, Ate Astrid. Hindi na kami nakatawag sa'yo. Hindi rin namin alam kung saan ka nagpunta eh. Singit naman ng kanyang pinsan. Malambot ang mga mata nito sa kanya. Animoy hindi inahas ang kanyang asawa. Ayos lang. Alam ko namang ligtas sila sa'yo. Peke ang ngiting kanyang ibinigay sa babae. Umalis ako rito sa bahay kasi nakipag-meet ako sa kaibigan ko. Kauwi lang galing ng London. London? Si Lysander ba ang tinutukoy mo? Usisa ng kanyang asawa. Oo, Han. Hindi na ako nakapag-message sa'yo. Masyado kasi naming namiss ang isa't isa. Alam mo naman, halos 11 taon at kalahati rin kami hindi nagkita. It's okay. Pero sana, imbitahan mo muna siya rito. I did. Pero nag-aalala siya sa lola niya. Ang sabi niya kasi roon, hindi siya magpapagabi. Pero sigurado naman siya na bibisita siya rito kapag may time na siya. Maayos naman ang naging usapan nilang tatlo hanggang sa maghapunan na sila. Walang namutawi ni isang linya mula kay Astrid patungkol sa panluloko ni na Maverick at Priya. Nagtiis siya dahil kapag nagpadalos-dalos siya at bigla na lang sinumbatan ng dalawa, alam niyang siyang magiging kawawa sa bandang huli. Kailangan niyang magsagawa ng plano, isang mabigat na plano, ngunit sapat upang masira ang dalawa at nang makaganti na rin siya rito. Nang mapagdesisyonan nilang matulog, inaya pa siya ng asawa na magniig sila. Ngunit tumanggi siya
at nagdahilan na lamang na napagod siya sa pagtulong sa kasambahay nila sa pagluluto ng kanilang hapunan. Pero ang totoo ay nandidiri na siya sa kanyang asawa. Isipin pa lang niya na sinisipingan niya ito. Gayong nakisiping na ito sa kanyang pinsan kaninang umaga. Nasusuya na siya rito. Walang nagawa si Maverick kung hindi ang matulog na lamang. Nang mapansin niyang mahimbing na ito, lumabas siya ng kanilang kwarto at tinungo ang study room nito kung saan naroroon ang mga paperworks nito at doon itinatago ang laptop at computer. Nang makarating siya roon, kaagad niyang sinasat ang bawat compartment ng drawer ng lamesa nito. Naghahanap siya ng kahit na anong proof na ang kanyang asawa ba talaga ang boyfriend ng kanyang pinsan. Ngunit wala siyang nakita sa drawer. Kaya naman sinunod niya ang computer at laptop nito. Ngunit wala rin siyang natagpuan. Nang siya ay paalis na, naalala niyang isang email ng asawa. Binuksan niya yon at nakita niya ulit ang email na may pangalang Maroon Lady. Nakita niyang ang daming exchange emails ng mga ito at nang buksan niya ang mga nakasent na message ng kanyang asawa papunta sa Maroon Lady, nakumpirma niya ang katotohanan. Ang picture ay naglalaman ng litrato ni Freya, kaya kapang asawa niya na ang hairstyle ay ang hairstyle ng buhok noong maliit pa lamang ang kanilang anak. Tanda niyang itsura ng lalaki noon dahil hindi na ito nagpahaba pa ng buhok tulad ng nasa litrato. Tahimik niyang pinatay ang gadget ng asawa at sa kwartong yun, tahimik siyang umiyak. Nang mahimasmasan, bumalik na siya sa kanilang kwarto at itinulog na lamang ang lahat ng sakit. Kinabukasan, pumasok ulit sa eskwelahan ng kanyang anak kasama ang yaya nito at isinabay na rin ni Maverick si Freya. Nakangiti siyang tinanggap ang paalam ng mga ito at nang makaalis na, doon na siya lumuha. Halos hindi siya makapag-focus sa pag-aasikaso ng bahay. Hindi niya matanggap na ang pinagkakatiwalaan niyang asawa, ginawang kabit ang mismong kadugo niya. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lysander, iniimbitahan niya ito na magtungo sa kanilang bahay na tinanggap naman ng binata. Makaraan lamang ang ilang oras. Dumating na ito at doon sa kanilang living room, inihayag niya ang lahat. Sabi ko na nga ba? Asik ng lalaki. Nilapitan siya nito at niyakap nang siya'y lumuluha. Ash, hindi tamang iyakan ang mga lalaking tulad niya. Alam ko, iyak niya. Pero ang sakit eh. Ang galing niyang umarte na parang hindi niya ako niloloko. At ang pinsan ko, ang lakas ng loob na mang-ahas. Kayong ni minsan, wala akong kinuha mula sa kanya. Ang sama-sama nila. Yes, ang sama-sama nila. That's why, kailangan natin mag-isip ng plano. We need to trap them. Para magsisi sila sa mga ginagawa nila. How? Akong bahala. Nagpatuloy siya sa pagluha sa bisig ng binata. Nang siya'y mahimasmasan, hindi muna ito umuwi. Bagkos ay hinintay na makauwi ang anak galing sa eskwelahan. Doon niya ito pinag-lunch at tinulungan pa nga siyang maglinis nito. Pagdating ni na Maverick, kasabay ang anak at si Freya, hindi nagpabisto si Lysander sa dalawa na nandidiri ito sa mga ito dahil sa nalaman. Diretso itong nagpakilala kay Asher at nakipaglaro sa bata. Matapos nitong makipaglaro, napagdesisyonan na nitong umuwi na. It's so sad na uuwi na po kayo, Tito. Kung pwede lang po, you can sleep here naman eh. Pwede tayong magtabi. Suhesyon ng bata. Next time. Isang buwan pa naman ang tagal ko rito sa Pilipinas eh. Kaya makakapaglaro pa tayo ulit. At makakapag-sleep over pa ako rito sa inyo. Sa ngayon, kailangan ko munang umuwi. Sagot naman ng binata. Kung ganoon, hihindiin ko na lang po ang pagbabalik mo. Okay, sige. Dadalang kita ng regalo pagbalik ko ha. Basta ba, bantayin mo si mami mo ha. Madaling umiyak yun eh.
Bakit naman po iiyak si Mommy? Maraming rason para umiyak ang mami mo. Kaya dapat ingatan mo siya. I-comfort mo palagi. Okay po, makakaasa po kayo. Matapos magpaalam ay tuluyan ng umalis si Lysander, daladalang mabigat na dibdib sa sinapit ng nag-iisang matalik na kaibigan nito. Sa sumunod na araw, sinamahan ni Lysander ang kanyang lola upang magpa-check up sa isang ospital. Kasalukuyang dumaranas kasi ang matanda ng arthritis. Habang nakikipag-usap ang matanda sa doktor nito, lumabas siya mula sa kwarto upang magtungo sa restroom nang biglang nadaanan niya ang isang clinic room at napansin niya ang pamilyar na babae. Nang kanyang siyasatin, nakita niya ito, si Freya pala, ang pinsan ng kanyang kaibigan at kabita ng asawa nito. Nakasuot ang babae ng love gown at inaasikaso ang isang buntis. Matapos siyang magtungo sa restroom, bumalik siya sa silid kung nasaan si Freya. Sa labas nito, tahimik niyang hinintay ang babae na makalabas at hindi nga siya nabigo. Paglabas ng babae, kaagad siya nitong nakilala. Wait, ikaw ang kaibigan ni Ate Astrid, right? Usisa nito. Tumango naman siya at ngumiti bilang sagot. Ako nga. I didn't know that you are a doctor. Oo. Isa akong OB. Ano nga palang ginagawa mo rito? May sinamahan lang. Nagpatango-tango ang babae at ilang saglit pa ay bigla itong namula. I see. Baka gusto mong mag-lunch. Treat ko. Titilang bait mo naman sa pamangking ko. I'd love to. Pero kailangan kong balikan si Lola eh. Hinintay lang kitang makalabas para mangumusta. Napansin niyang mas lalong namula ang babae sa kanyang sinabi. Dahil doon ay bigla siyang kinutuban. Baka crush siya nito. At kung totoo nga yun, gagamitin niya yung advantage upang makaganti para sa kaibigan. Ganun ba? Pero pwede nating isabay ang lola mo. Wala kasi akong kasamang mag-lunch ngayon. It's kinda boring. Sigurado ka? Walang problema sa akin kung ganun. Sabay silang nagtungo sa silid kung nasaan ang klinik ng doktor ng kanyang lola. Mabuti na lamang at patapos na ang doktor sa pag-check up sa kanyang lola. Kaya naaya nilang matanda na kumain at mabilis naman itong sinang-ayunan. Dinala sila ni Freya sa isang Chinese restaurant sa gitna ng kanilang pagkain. Masaya itong nakipagkwentuhan sa matanda. Kayo ba ng apo ko ay nagliligawan? Biglang tanong sa kanya ng kanyang lola. Nako, hindi po. Tanggi naman ni Freya. Bigla itong namula na tila ba nahiya ito. Lola, wag naman po kayong biglang magbukas ng ganyan topic. You're making her uncomfortable. Singit naman ng lalaki. Magkakilala lang po kami ng apo ninyo, Lola. Pinsan po ako ni Ate Astrid. Si Astrid. Kaya pala ang bait mo at masarap kausap. Pareho kayo ng batang yon. Hindi naman po ako kagaya ni Ate Astrid. Mas maganda siya at mabait. Mabuting ina at asawa. Perfect po siya. Walang maipipintas. Ramdam niyang sincere naman ang pagkakasabi noon ni Freya. Ngunit naghahalo sa boses nito ang pagkainggit. You're right. She's perfect. Pero madali siyang mawala ng tiwala. Kaya kung sino man ang mananakit sa kanya, kailangan na maghanda. Wika niya, may halong pagbabanta. Pilit na lang na napangiti ang babae at nagpatuloy sa pagkain. Umuwi sila ng kanyang lola na satisfied naman ang matanda. Paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya na bagay raw sila ni Freya at kung magiging girlfriend niya man ito, mas mabuting si Freya. Nanahimik na lang siya sa tukso ng kanyang lola. Kung alam lang nito kung anong klaseng babae si Freya, paniguradong maha-high blood ito. Sa umuusad pang mga araw, ang akala niya ay hindi na sila magtatagpo ni Freya, maliban na lang kung siya'y bibisita kina Astrid. Ngunit tila pinagtatagpo ang kanilang tadhana.
At dahil likas siyang magalang sa kahit na sino, palagi siyang nakangiti habang nakikipag-usap sa babae. Ang kanilang tagpuan ay naging regular at nang hindi niya namamalayan, nag-exchange number na nga sila at hindi siya tumanggi sa bawat suhestyon ng babae. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang siya sa inamin nito. Lysander, I think I like you. Biglang wika nito na ikinalaki ng kanyang mga mata. Ha? How? Wala akong makitang rason para magustuhan mo ako. Kunyari nagugulumihanan niyang tanong. Sira ka ba? Anong wala? Nasa iyo na kaya ang lahat. Mabait ka, magalang, masarap kausap, gwapo pa. But I like you because you're not judgmental. Bakit mo nasabi yan? Sa lahat kasi ng lalaking nakatagpo ko, ikaw lang lalaking tiningnan ako ng walang-halong panghuhusga. You know, because of how I style myself. Palagi akong binabansagan ng mga tao na malandi. Pero ang totoo, kung lumandi man ako, ginagawa ko itong coping mechanism. Kasi nahihirapan na ako sa pag-handle sa nanay ko na walang ibang ginawa kundi humingi ng pera sa akin. Hindi ako makarelate sa mga nangyari sa nanay mo. Pero hindi mo ba naisip na hindi tama ang ginagawa mo? I mean, the way how you make your every relationship as your coping mechanism. Alam ko, pero hindi ko mapigilan. In fact, magpahanggang ngayon, may biktima pa rin ako. Ang totoo, may boyfriend ako, Lysander. At ang relasyon namin ay masyadong komplikado. Seryoso niya itong tinignan na kunwari ay hindi siya napabother. Mahal mo siya? Noon, pero hindi ko alam ngayon. What do you mean? Well, ang akala ko kasi perfect guy siya back then. Umabot pa nga sa punto na naiinggit ako sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nagpursige ako para mapunta ang atensyon niya sa akin. Pero hindi yun naging sapat eh. Ngayong nakilala kita, naisip ko na sana pala, hinintay ko na lang ang mga panahong ito na hindi na ako sumugal pa. Bumuntong hininga siya, ibinaba ang tingin sa babae. Ngunit kalaunan, nilabanan niya rin ang titig nito. Hindi niya akalaing ang kabit ng asawa ng kanyang kaibigan na kanyang babaeng pinakamamahal ay heto sa harap niya at umaamin sa kanya. I must say, thank you sa pagkagusto sa akin. Pero tulad mo, may tao rin akong iniisip na perfect. Pero hindi ako sumugal. Kasi alam kong kapag ipinagpatuloy ko ang pag-ibig ko sa kanya, kahit na bawal, paniguradong siya pa rin ang masasaktan sa huli. At ayaw ko nun. Lumungkot ang mga mata ni Freya, ngunit matapang pa rin itong tumitig sa kanya. Anong klaseng babae siya at nabihag ang puso ng isang katulad mo? She's gorgeous, kind, respectable, and a very good wife and a mother. Napasinghap ang babae nang ma-realize ang kanyang tinutukoy. You mean, it's Ate Astrid? May gusto ka sa kanya? Since when? The moment I laid my eyes on her, nang makita ko siya nun, akala ko nakakita ako ng anghel. Kinaibigan ko siya dahil ang akala ko, sa ganong paraan madali kong maipagtatapat ang nararamdaman ko. Pero hindi. Ayaw kong mawala ang tiwala niya sa akin kaya nagtiis ako. Hanggang sa makilala niya si Maverick. The reason why I choose to live in London, matapos ang kasal nila, ay hindi para lang mapangalagaan ang kumpanya ng pamilya ko. Ang main reason ay para hindi na ako mainggit ng lubusan kay Maverick. Habang nasa piling niya si Astrid, ang bigat sa dibdib sa totoo lang. But gladly, umabot ako ng almost 12 years. Kaya kapag nasaktan ni Maverick si Astrid, umanda sa akin ang lalaking yun. Nakakainggit naman si Ate Astrid. May taong handang magprotekta sa kanya. Sana ako rin.
Darating din ang magpoprotekta sa'yo kung magpapakatotoo ka lang. Ngumiti na lamang sa kanya ang dalaga kahit nahalata sa mga mata nito ang pagkabigo. Matapos ang araw na yun, nakipag-meet up at ipinaalam agad ng binata sa kaibigang si Astrid ang mga namagitan sa kanila ni Freya. Sinabi niyang gusto ko niya. Gayong karelasyon niya pa rin ang asawa ko. Ano siya? Stick na pwedeng tumuhog ng kahit ilang fishball? Gulat na wika ni Astrid. I don't like na kinocompare mo ako sa fishball. Kasama pa ang asawa mo. Pero oo, parang stick si Freya. And I think, gusto na lang akong makuha. Dahil pag-aari mo ako. I mean, magkalapit ang loob natin sa isa't isa. Tugon niya rito. Alam kong nahihirapan siya sa nanay niya. Pero hindi naman siya nagkulang sa pagmamahal. Lalo na sa amin na pamilya niya. At syempre sa papa niya. Kahit nahiwalay na ang mama niya. Hindi ko makuha ang point niya kung bakit kailangan niya pang manira ng pamilya. Naawa ka sa kanya? I am. Pero syempre galit na galit ako. Ang ginawa niya ay walang kapatawaran. Anong plano mo ngayon? Gaganti ka pa rin? Oo. Kung hindi ko yung gagawin, hindi sila magtatanda. Next week, isasagawa ang family reunion namin na nangyayari once a year. May malakas akong ebidensya sa pagtataksin nila. At doon sa reunion ko ilalabas ang lahat. Gusto ko lahat ng miyembro ng pamilya namin malaman ang kagaguhan nila. I want to witness that. Sayang hindi ako pwede ron. Isasama kita. Kailangan ko ang isang tulad mo na expert sa mga bata para makadistract sa mga maliliit na miyembro ng pamilya. Para hindi nila masaksihan ang gagawin ko. Bawal yun sa kanila. Lalo na sa anak ko. Hindi naman ako parte ng pamilya mo eh. I can handle that. Ako naman ang organizer ngayong taon. Okay. Aasahan ko yan ha. Pero, are you sure na magagawa mo yun sa asawa mo? Bakit hindi? Minahal ko siya at pinagkatiwalaan. Ang pagtataksil niya ay hindi makukuha ulit ang pagmamahal ko na yun. Nagbago ka na talaga. Gladly, iniisip mo ng sarili mo. Good luck sa paghihiganti. Nakauwi si Astrid mula sa tagpuan nila ng binata na nasa utak niya pa rin ang mga kwento nito. Naisip niya na akala siguro ni Freya ay easy to get ang kanyang kaibigan. Mabuti na lang din at loyal sa kanya ang binata. Hindi ito nagpadala sa kaseksihan ni Freya, hindi katulad ng asawa niya. Nang makauwi siya sa bahay, nadatnan niyang naroroon na pala si Freya at tila masama ang pakiramdam nito dahil putlang-putla ito. Freya, ang aga mo naman yata. Wala pang lunch ah. Bakit ka umuwi? Are you okay? Usisan niya rito. Ate Astrid, okay naman po. Napauwi lang ako ng maaga kasi kailangan kong impake yung mga gamit ko. Sagot nito sa kanya, kunwari nag-aalala siyang lumapit dito. Ha? Bakit naman biglaan? Pwede ka pa namang magstay rito. Bakit may matutuluyan ka na ba? Sa katrabaho ko, uwi rin siya katulad ko. Mag-isa lang daw kasi siya sa apartment niya. Siya na mismong nagsuggest na dun ako sa kanya. Isa pa, malapit lang doon ang ospital kaya hindi ko na po problemahin ang transportation. Biglang napahinto sa pagsasalita at mabilis na tinakpan ang bibig nito na tila maduduwal. Freya, are you sure na okay ka lang? Bakit nasusuka ka? Ayos lang ako ate. Muli na naman itong naduwal at nang hindi na makayanan, tumakbo ito papunta sa may banyo. Napaisip naman siya, nitong mga nakaraang araw, napansin niyang nag-iiba ang kilos ng pinsan, lumalakas kumain, natutulog ng maaga at minsan ay late nang magising at heto't napapansin niyang paulit-ulit na sumusuka. Bigla siyang kinutuban nang mapagtanto kung para saan ang signs niyon. Nang makabalik ang pinsan, seryoso niya itong
tiningnan. Pasensya na Ate Astrid, hindi yata ako natunawan. Ang dami ko kasing kinain kagabi. Freya, magtapat ka nga. Putol na pagsasalita nito. Buntis ka ba? At dahil sa tanong na yon ay mas lalong namutla ang kanyang pinsan. Pinagpawisan nito at mahahalatang nanginginig ang kanyang katawan. Ate, hindi. Freya, may boyfriend ka hindi ba? Aminin mo na lang sa akin. Buntis ka ba? Kaya ka aalis rito? Matagal na nanahimik ang babae. Kalaunan, matapang siya nitong sinagot. Ate, I told you, hindi ako buntis. Okay? OB ako. Kahit na may boyfriend ako, nagbe-birth control pill ako. Don't worry. Marahas siyang bumuntong hininga. Pinakalma ang sarili. Okay, basta mag-iingat ka. Nagpaalam na sa kanya ito ng maayos. Nais niya pa sanang tulungan ito sa pag-iimpake, ngunit pinigilan na siya nito. Nang matapos si Freya, tuluyan na siyang umalis sa bahay ng pinsan, dala-dala ang sariling mga gamit. Balisa pa siya sa loob ng taxi. Hindi niya mawaglit sa isipan ang naitanong ng pinsan na binigyan niya ng maling sagot. Dahil ang totoo ay buntis nga siya. Magtatatlong linggo na. Hindi niya yun sinabi kay Maverick na ito ang ama. Ito ang dahilan kung bakit pinilit niyang lumipat. Hindi maaaring mabisto ng pinsan niya ang relasyon nila ng asawa nito. Ang pagbubuntis niya rin ang rason kung bakit pinilit niyang akitin si Lysander. Ang plano niya ay kapag tinanggap nito ang pagtatapat niya, papayag siyang makipagsiping dito at ito ang ituturong ama ng nasa sinapupunin niya kung sakaling ayaw umako ni Maverick, ngunit nabigo siya. Mahal pala ng lalaki ang kanyang pinsan. Kinagabihan, nasa bagong tinutuluyan na siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Maverick. Babe, where are you? Bakit ka umalis ang hindi nagpapaalam sa akin? Maagap na usisa nito sa kanya. I'm sorry, masyado kong nagmamadali. Sa tingin ko mas tamang hindi tayo natutulog sa iisang bubong. Natatakot ako. Maaaring mabait ang asawa mo, pero matalino siya. Paliwanag nito sa lalaki. Hindi mo naman niya naisip nung unang araw mo pa lang dito sa amin. Tell me, may problema ba? May dapat ba akong malaman? Kung gusto mo talaga ng maayos na paliwanag ko, bukas na lang. Same place, 8 o'clock. Kaagad niya nang ibinaba ang tawag matapos sabihin yon at in-off ang cellphone. Kinakabahan kasi siya. Alam niyang kapag sinabi niya kay Maverick na hiwalayan na ang asawa, ay tatanggi ito. Dahil mahal nito ang anak na si Asher, magiging kawawa siya. Halos 10 taon na ang relasyon nila, ngunit ngayon lang siya nagkamali. Noong huling pagsisiping nila, hindi niya nainom ang contraceptive pill niya, kaya nakabuo sila. Nais niyang saktan ng sarili, ngunit naawa siya sa kanyang magiging anak. Kinabukasan, nang magpunta siya sa meeting place nila ni Maverick, nakita niyang naroroon na ang lalaki. Alam niyang day off ito sa trabaho dahil sinabi nito sa kanya noong nakaraan. Kaya siguro ito maaga. Balisa ito nang makita siya. Kaagad siyang itinago sa mga bisig nito. Akala ko hindi ka na magpapakita. Halos 2 oras ako rito. Wika nito sa kinakabahang boses. Wala naman akong planong hindi ka siputin. Masyado ka lang yatang maagang nagtungo rito. Sagot naman ng babae sa kanya. Binitiwan siya nito at marahang hinawakan sa kanyang mukha. Nagtangka itong halikan siya, ngunit siya nang nagkusang umiwas. Why? May problema ba tayo? Wala ako sa mood makipaghalikan sa iyo ngayon, Maverick. Importante ang sasabihin ko sa iyo, kaya makinig ka. Umupo sila sa bench na nakita. Tumahimik naman si Maverick at hinintay ang kanyang sasabihin. Buntis ako sa iyo, Maverick.
Mahina ang kanyang pagkakasabi sa mga katagang yun, ngunit sapat na upang mamutla si Maverick dahil sa gulat. Paano, Freya? Akala ko ba nagpifils ka? Nakalimutan ko nung huling pagdiniig natin. Bakit mo kinalimutan? Nagulat siya nang biglang tumaas ang boses nito. Alam mo naman na dapat nag-iingat tayo. Hindi ko yan mapananagutan dahil hindi ko mahihiwalayan si Astrid. Magiging kawawa si Asher. Dapat inisip mo yan bago mo ako akitin. Umaagos ang kanyang mga luha. Sa tingin mo ba, mas ikaw ang mahihirapan sa pagitan natin dahil sa batang to? Pues mali ka. Ako, Maverick. Nabansagan akong kabit dahil sumugal ako sa'yo. Pinagtaksilan ko ang pinsan ko dahil mahal kita. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin? Basta ka nalang aayaw sa batang to. Hindi ka man lang magdadalawang isip. Lalaki ka ba talaga? Tila natauhan naman si Maverick. Babe, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Shut up! Kung ayaw mo talaga sa batang to, then, pagbibigyan kita, ipapa-abort ko to. Tumayo siya at mabilis na pinarang taxi na dumaan. Tinawag pa siya ni Maverick at pinipigilan pero hindi na siya nakinig at tuluyan nang umalis. Sa loob ng sasakyan, pilit niya mang tiisin ang pag-iyak ay hindi niya magawa. Humahagulgol siya at humihingi na lamang ng pasensya sa driver. Minahal niya ng tunay si Maverick pero iiwan lang pala siya nito sa ere. Mas lamang nga sa kanya si Astrid at hindi niya ito mapapantayan. Frustrated si Maverick nang makauwi. Nalulungkot siya sa pag-iwan ni Freya sa kanya. Nalilito rin siya at hindi niya alam kung sino ang kanyang pipiliin. Mahalaga ang bata na nasa sinapupunan ng kasintahan. Ngunit hindi niya naman pwedeng basta na lamang talikuran ang anak nila ng kanyang asawa. Han, are you okay? Tulala ka na pagkagaling mo sa labas. Sino ba kasi nakamit up mo? Takang tanong ng kanyang asawa. Nang mapansin siya sa may living room na nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Ha? Ayos lang ako, Han. Hindi naman importante ang pinuntahan ko kanina eh. Pero napagod ako ng kaunti. Nagpasama kasi ang katrabaho ko sa pamimili ng baby clothes para sa darating na panganay niya. Kanya namang pagsisinungaling sa asawa. Gusto mo masayihin kita? Sige. Kung hindi naman ako makakaabala sa'yo. Ano ka ba? Kailan ka pa naging abala sa akin? Lumapit sa kanya ang asawa at sinimulan siyang masahihin sa mga balikat. Tahimik lang ito sa umpisa. Pero kalaunan, nagsalita ulit ito na ikinabigla niya. Alam mo, Han, bago umalis si Freya, may napansin ako. Napansin? Ano naman yun? Sa tingin ko, buntis siya. Biglang bumilis ang paghinga niya sa pangambang nararamdaman. Hindi niya na lang ipinahalata sa babae. Bakit mo naman nasabi? Nakita ko kasi ang signs ng isang buntis sa kanya. Nag-aalala nga ako eh. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya umalis rito. Ayaw niyang maging burden sa atin. Sana naman ako ng boyfriend niyang bata. Kahit ang bata lang, kasi pamilyadong tao na yun. Kabit si Freya? Paano mo naman nalaman? Sinabi niya sa akin. Galing mismo sa bibig niyang tungkol sa boyfriend niya. Hindi ko nga lang natanong kung sino. Sa tingin mo, anong pwede natin gawin para makatulong sa kanya? Well, mas mainam sigurong manahimik muna tayo. She didn't confess that she's pregnant, right? Kutob mo lang yun. Tama ka. Ipagdadasal ko na lang siya kung gano'n. Freya deserves to be happy. Buong buhay niya naging alila siya ng mama niya. Kaya siguro nagpakabit siya. Kasi naghahanap siya ng magmamahal sa kanya na gusto niya sa lalaking may asawa na. Natahimik siya sa sinabi ng kanyang asawa. Malapit na palang mag-lunch. Magluluto pa ako, Han. Ipagpapatuloy ko na lang ang pagmamasahe sa'yo after natin kumain. What do you want?
Kahit ano, basta luto mo, kakainin ko. Okay, maghintay ka na lang rito. Hinalikan pa siya sa pisngi ng asawa bago ito magtungo sa kusina. Nang mawala na ito sa paningin niya, naikuyom niya ang kamao at muntik nang suntukin ang sarili. Gago ka, Maverick. Paano mo nagawang lokohin pareho ang dalawang babae na walang ginawa kundi ang mahalin ka? Asik niya sa kanyang sarili. Napahilamo siya sa mukha gamit ang kanyang mga palad. Problemado siya. Kailangan ay magdesisyon na siya bago tuluyang ipa-abort ni Freya ang anak nila. Hindi alam ni Astrid kung bakit natutuwa siya sa halatang pagkabalisa ng asawa. Pakiramdam niya malaki ang problema nito at hindi siya naaawa. Mukhang tama ang hinala niyang buntis nga si Freya at hindi ito makapili sa pagitan ng anak nito sa kabit at sa anak nila. Isang gabi, kinausap niya ang anak habang patulog na ito. Anak, huwag kang magtataka sa tanong kong ito ha. Malaki ka na, kaya gusto ko lang marinig kung ano bang isasagot mo. Paunawang wika niya. Ano naman po yun, Mommy? Naroon ang kuryosidad sa tinig ng bata. What if magloko ang daddy mo? Saktan niya ako at paiyakin. Sinong pipiliin mo sa aming dalawa kung sakaling maghiwalay kami? Ang weird naman ang question mo, Mami. Pero kung sino po sinyong tama, siya po ang pipiliin ko. Hindi ako pwedeng pumili ng nakagawa ng mali. Ayoko pong mag-aya ako sa kanya. Talaga? Glad to hear that, anak. Tama, dapat hindi ginagayang mga bat. Bakit po pala kayo nagtatanong ng ganun? Maghihiwalay na ba kayo ni Daddy? Niyakap niyang bata at hinalikan sa noo. Malalaman mo rin soon, anak. Hindi mo na ngayon. Okay? Kaya sleep ka na, ha? Fine. Good night, Mommy. Good night, baby. Sleep tight. Nang makatulog na ang bata, ay lumabas na siya at nagtungo na sa silid nila ng asawa. Nadatnan niya roong wala ang lalaki, kaya hinanap niya ito. Natagpuan niya itong nasa may garden, may kausap sa kanyang cellphone. Tahimik siyang nagtago sa may halaman upang makinig sa mga sinasabi ni Maverick. Please, Freya, don't do that. Maawa ka sa anak natin. Pinagsisihan ko ng sinabi ko sa'yo last time. I can't promise you right now na mapananagutan kita. Na nag-iisip ako ng paraan. Please, don't abort our child. Mahal kita. Mahal ko kayo. Nagkusa na siyang umalis at hindi na ipinagpatuloy pa ang pakikinig. Nasasaktan lang siya, lalo na't sincere sa pag-aalala ang asawa sa kabit nito. Para kasing hindi ganoon si Maverick sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay mukhang matatalo sila ni Asher at pipiliin nito sina Freya. Kinabukasan, nagpunta siya sa venue ng reunion ng kanilang pamilya. 2 araw na lang kasi at maisasagawa na. Binisita niya roon ang mga organizer na hinar niya. Tiningnan niya kung tumugma ba ang theme sa dekorasyon ng mga ito. Dahil doon ang theme ng reunion, sinadya po namin na medyo diliman at syempre naka-highlight ang kulay ng araw. Light orange, para naman mukhang madaling araw ang loob nitong room. Nagustuhan niyo ba, ma'am? Wika ng bading na head organizer. Oo, ang ganda. Tama nga na kayong kinuha ko. Ay, maraming salamat sa compliment, ma'am. Kung may idadagdag pa po kayo, just tell me po, ha? Nasaan ang videographer ninyo, ha? Yung mga staff para sa video presentation. On the way pa lang po. Bakit po? May ipapagawa lang sana ako sa kanila. Isang importanteng bagay. Kapag nagawa nila ng maayos sa araw ng reunion, may additional salary ako sa inyo. Ay, bet na bet po namin yan, ma'am. Then, umupo na muna tayo rito at hintayin natin silang dumating. Sinunod niya naman ang bading. Wala pa nga ang 2 oras, ay dumating na nga ang mga hinihintay nila. Kaagad niyang kinausap ang gagawa ng video para sa ipapalabas sa reunion at may ipapadagdag siya sa video.
Sure po ba kayo, ma'am? Sa isang malaking okasyon ko po ipalalabas to? Kinakabahang usisa nito sa kanya. Hindi ko ipapagawa kung hindi ako sigurado. Kung ganun po, sige, gagawin ko. Maraming salamat. Isikreto niyo po muna. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito makakaapekto sa trabaho ninyo. Nang makauwi siya galing sa venue, kaagad niyang ibinalita sa bawat parte ng Zamora family na handa ng venue. Lahat tuloy ay excited. Pero syempre, nangunguna siya. Alam niya kasing makakaganti na siya sa araw na yon. Sa mga sumunod na araw, kanyang binisita si Freya sa ospital kung nasaan ang klinik nito. Hi Freya! Bati niya rito. Ate Astrid, napadalaw ka yata rito. Usisa nito sa kanya. Magpapacheck up ako. I think buntis ako. Biro niya na ikinalaki naman ng mata nito. Buntis ka? Joke lang. Ano ka ba? Hindi ka na mabiro. Ang seryoso kasi ng mukha mo. Akala ko totoo. Nagpunta lang ako rito para kumustahin ka. Pasensya na ha. Ngayon lang. Busy kasi ako nitong mga nakaraang mga araw. Alam mo naman, ako ang naka-assign na organizer sa family reunion natin. Nabalitaan ko nga. Bukas na pala. Oo, excited ka ba? Siyempre, ang tagal kong hindi nakitang members ng family natin, lalo na mga pinsan natin. Yeah, me too. By the way, may maghahatid ba sa'yo papunta roon? Magkukommute na lang ako. Malapit lang naman. Pwede ka naming sunduin kung gusto mo. Huwag na. Dapat diba maaga ka? Ang tagal ko kayong mag-ayos. Okay, ikaw ang bahala. Mahaba-haba pa ang usapan nilang dalawa. Umuwi siya nang dumagsa na naman ang pasyente ng pinsan. Nakangiti siyang tinalikuran ang ospital. Excited siya sa magiging reaksyon ng babae sa ihahayag niya kinabukasan. Dumating ang araw ng reunion. Maagang nagtungo sina Astrid at nang makarating sila roon, naroroon na ang ilan sa mga miyembro ng pamilya nila. Nakita niya rin si Lysander. Nagtaka si Maverick nang makita rin ang lalaki. What is he doing here? Hindi siya parte ng pamilya. Pahayag ng kanyang asawa. Special guest siya, Han. Ako ang nag-imbita sa kanya. Wala naman tayong pagganyan nun. Kasi wala siya rito noon, noong mga nagdaang taon. Iniwan niya ang asawa at lumapit sa mga kamag-anak habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Nakipagbatian siya at nakipagkwentuhan. Nang dumating si Freya ay nilapitan niya rin ito. Freya, mabuti na lang hindi ka na late. Wika niya dito. May dinaanan pa ako sa ospital. Tugon naman ng kanyang pinsan. Halika, doon ka sa table namin umupo. Hinila niya ang kamay nito at pinaupo sa upuang kaharap ang kanyang asawa. Nahalata naman niya ang pagkakaroon ng tensyon sa table na iyon. Nang present na ang lahat ng bawat miyembro, nagsimula na ang event. Nagsaya sila, kumain, sumayaw at nag-speech ang ilan at ipinakilala ang bawat miyembro ng pamilya dahil ang ilan ay tumatanda na at nagbago na ang itsura at may mga bagong silang na ngayon lang nasilayan. Matapos magbigay ng regalo sa bawat matatanda at sa mga bata, sa pinakahuling event ay naglabas ng video presentation. Mga past pictures ng pamilya ang ipinapakita. Mga pictures ng bawat kasalan, binyagan, birthdays at mga litrato rin ng nakatatanda noong kabataan pa. At ang pinakadulo ng video ay ang litrato ni Maverick at Freya na magkatabi, nakuha pa ng kanilang kasambahay. Nagsingha pa ng lahat sa nakita, namutla at pinagpawisan naman ng dalawang may-ari ng mga larawan. Nang makita ang ginawa nga ni Lysander ang utos niya na i-distract ang mga bata at dinala sa inihanda nilang mini playground sa kabilang kwarto, tumayo na siya at kinuha ang mikropono mula sa MC. Alam kong nagulat kayo ngayon sa mga malalaswang litratong ito. Pero ako pong nag-utos sa mga organizers na ipakita ito sa inyo.
Pahayag niya. Lumakas ang bulungan ng mga naroroon. Masama na rin ang tingin ng ilan kina Maverick at Freya. Freya! Anong ibig sabihin nito? Nangangabit ka sa asawa ng ate Astrid mo? Tanong ng ama ni Freya rito. Hindi naman nakasagot ang kawawang dalaga. Bagkos ay nagsimula na itong umiyak habang si Maverick ay walang nagawa kung hindi ang mapatulala. Sumagot ka, Freya! Tito, maaari po bang makinig kayo sa akin? Saka niyo po questionin ang anak ninyo. Kapag tapos na ako. Suwisyon niya sa nagpupuyos na matanda. Mabuti na lang at sumunod ito. Ang litratong ito ay kuha pa ng mabuti at tapat kong kasambahay. In fact, nangyari ang krimeng ito sa mismong pamamahay ko pa. Nakituloy sa amin si Freya ng halos 1 buwan. Hindi ko alam na meron pala silang relasyon ng asawa ko. At ang masakit pa, wala pang 1 taon si Asher. May relasyon na silang dalawa. Iba't ibang reaksyon ang ibinigay ng mga nakikinig. May naluluha, nagagalit at nandidiri. Ngunit nagpatuloy siya. Pinagkatiwalaan ko si Freya bilang pinsan. Pero hindi niya ako nirespeto. Pinakasalan ko si Maverick dahil mahal ko siya. Pero sinira niya. Gusto kong sabihin sa inyo na makikipag-anal na po ako. Malaki naman na ang anak ko, kaya maiintindihan niya. Hindi ko kayang tumira pa sa iisang bubong kasamang 1 taong makasalanan. Besides, buntis na po si Freya, kaya mas mabuting siya ng pagtuunan ng pansin ni Maverick. Yun lang po. Pagkababa niya ng mikropono, ay siya namang pagtakbo ng lumuluhang si Freya palabas. Nilapitan niya si Maverick na hanggang ngayon ay tulala pa ring nakaupo. Kwinelyuhan niya ito upang itayo at malakas na sinampal sa pisngi dahil doon ay tila natauhan ang lalaki. Astrid, I'm so sorry. Nasambit na lamang ng lalaki habang hawak ang pisnging nasaktan. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Maverick. Sundan mo na lang si Freya. Baka ano pang gawin niya sa batang ipinagbubuntis niya. Galit ako sa inyong dalawa, pero walang kinalaman ng bata. Matagal pang natulala si Maverick bago nito sinunod ang kanyang utos. Nang makaalis na ito, doon na siya napaluha. Nagsilapit naman sa kanya ang kani-kaniyang mga kamag-anak upang ikumport siya at paulit-ulit na humingi ng tawad ang ama ni Freya sa kanya. Nang mahimasmasan siya, hinanap niya si Asher at Lysander. Isang saglit pa, ang kaibigan na mismong lumapit sa kanya, sabay balita sa kanila ng isang nakatatakot na pangyayari. Everyone! Freya is in the rooftop right now. Nagbabalak siyang tumalon. Anunsyo nito na ikinagulat nila. Nakita nila sa hawak na cellphone ng lalaki ang isang live na kuha ng isang taong nasa may ibaba ng building. Makikita nga ang pamilyar na gown ni Freya na inililipad pa ng hangin mula sa dulo ng rooftop. Kailangan natin siyang pigilan. 2 buhay ang mawawala kapag nagkataon. Tarantang-taranta siyang lumabas sa silid at tinahak ang elevator. Sumunod naman sa kanya si Lysander, ang ama ni Freya at ang ilan pa sa mga miyembro ng pamilya. Nang makarating sila sa may rooftop, nadatnan nila si Maverick na pilit na inaabot si Freya. Halos hindi ito makalapit sa babae dahil nagbabanta ang babae na tatalon. Freya, don't do that! Agaw pansin niya sa pinsan na nasa bingit na ng kamatayan. Maawa ka naman sa anak mo. Hindi pa ito ang katapusan ng lahat. At hindi ako nagsisisi na ginawa ko yun ngayong araw. Kahit mamatay ka! Baby, please! Come here! Don't leave me! Hindi ito ang tamang paraan para tumakas sa problemang ito. Iyak naman ni Maverick. I'm sorry. Nagkamali ako. At dinamay kita sa pagkakamali ko. But I assure you that I will going to be a better father for our child. Bumaba ka na riyan. Anak,
Huwag ganito! Maawa ka sa sarili mo. Nagkulang man ako. Mahal kita, anak. At proud ako sa'yo. Pagmamakaawa naman ng ama ni Fia. Pangakong pagtutuunan na kita ng pansin, anak. Hayaan mo muna akong punuin ang mga pagkukulang ko. Huwag na huwag kayong lalapit. Dahil sisiguraduhin ko magkakapira-piraso ang katawan ko kapag pumagsak ako. Banta ni Fia nang magtangka silang humakbang. Garalgal na ang boses nito dahil sa pag-iyak. Masama bang mangarap na sana maranasan ko rin ang mga tinadanas ng mga taong kinaiingitan ko? Ate Astrid, I'm so sorry. Sinira ako ang pamilya mo. Pero tama bang ipahiya mo ako sa harap ng pamilya natin? Ikaw naman, Maverick. Sigurado ka ba talagang gusto mo mag-alaga ng anak ng isang tulad ko? Ikaw, Papa, makakaya mo bang buuin ulit ang nasirang relasyon ninyo ni Mama para maranasan ko naman ang happy family? Base sa mga mata ninyong tatlo, naawa lang kayo sa akin. Hindi niyo ako mahal. Hindi totoo yan, Fria. Mahal ka namin dahil ikaw ang nagbigay ng karangalan sa pamilya. Bakit? Marami sa atin ang nakapag-aral pero hindi kasing successful tulad mo. Ikaw pa lang ang naging doktor sa ating lahat na magpipinsan. Ikaw ang pinakamaganda at maalaga. Hindi ko malilimutan ang mga panahon na hindi ako nakakahalubilo ng maayos sa school noon dahil sa anxiety ko. Pero dahil sa iyo nagkaroon ako ng lakas ng loob para makipagkaibigan sa iba. Ikaw ang naging lakas ko, Fria. Nagsisinungaling ka. Do I look like one? Tiningnan siya ni Fria. Totoo ang kanyang mga sinabi, kaya alam niya nga maniniwala ito sa kanya. Marahan siyang humakbang palapit dito. Itinaas niya ang kanyang kamay upang abutin ito. Noong una, tinititigan lang nito yun. Kalaunan, tinanggap din ang kanyang kamay at marahan niya namang hinila ito upang maipababa sa balustrade. Sa kanya niyakap ng mahigpit. Doon nag-iyakan sila. Nakahinga naman ng maluwag sina Maverick at doon ay unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Matapos ang nangyaring komosyon sa reunion, makaraan ng 3 araw, parehas na pumirma sina Astrid at Maverick sa annulment papers. Pinili naman ng kanilang anak na sumama sa ina dahil si Maverick ay aasikasuhin na lamang si Fria na ngayon ay masela ng pagbubuntis dahil na rin sa naging trauma. Ibinenta ni Astrid ang bahay nila noon ng asawa. Bumili siya ng bago para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Nagsimula na rin siyang magtrabaho bilang isang private tutor gamit ang kursong Bachelor of Science in Education na natapos niya. Masasabing kontento na siya sa kanyang buhay, ngunit parang may kulang pa rin. At ang kulang na yon ay biglang pinunuan ng kaibigan niyang si Lysander nang ito ay hindi na tumuloy sa pag-alis papuntang London upang maligaw sa kanya na hindi niya naman tinutulan. Anong gusto mong orderin? Tanong sa kanya ng binata, isang gabi nang mag-dinner date sila. Kunwari ay busy siya sa hawak na menu, pero ang totoo, pasulyap-sulyap siya sa binata, nagwapong tingnan sa suot nitong formal clothes. Hindi ako makapili eh. Siguro yung specialty na lang nila. Ganon din sa drinks. Wika niya sa kalmadong boses. Okay. Anything else? Umiling na lang siya at sinabi ng lalaki ang orders nila sa naghihintay na waiter. Nang makaalis ang waiter ay saka siya ulit nagsalita. Hindi pa rin malinaw sa akin to. Pero bakit nagtitiis ka? 'Di ba sabi mo, gusto mo na ako since nung una tayong nagkita. Alam mo, baka kasi may chance ka kung ginawa mo yun. Hindi ko mauunahan ni Maverick. Siguro, nakatadhana na yun sa atin. Imagine, kung ako ang una mong pinakasalan, di wala ngayon ang genius na si Asher. Napangiti siya sa tinura ng binata. May point ka.
Pero salamat sa paghihintay ha. Don't mention it, mahal kita. Basta ba huwag mo akong paghintayin pa na marinig ang oo mo. Halos 20 years din kaya ang nasayang. Then, simula ngayon, boyfriend na kita. Natigilan ng binata sa kanyang sinabi. Pabiro niya pa itong niyugyog nang hindi ito gumagalaw at nikumurap. Ayos ka lang? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ang sabi ko, boyfriend na kita simula ngayon. Kasi, sinasagot na kita. Yes! Mabilis nitong niyakap ng mahigpit na halos masakal na siya. Binitawan siya nito at kinapa ang kanyang mga pisngi bago siya hinalikan sa kanyang noo. I love you so much, Astrid. Hinding-hindi ka magsisisi na sinagot mo ko. And I promise that I'll never cheat and I'll be a good new father to Asher. Aasahan ko yan. I love you, Lish. Thank you sa paghihintay sa akin. Masaya ang kinalabasan ng date nila. Pag-uwi nila, ay kaagad nilang inanunsyong magandang balita sa pamilya at maging sa mga kakilala sa social media. Marami naman ang sumuporta sa kanilang relasyon. Makalipas lamang ang 2 buwan nila bilang magkasintahan, nag-propose si Lysander sa kanya sa mismong birthday niya na isinagawa pa ng nobyo sa isang malaking cruise ship. Mabilis naman siyang umoo at pagkaraan lamang ng 1 buwan ay naikasal na sila. Nang makauwi sila galing sa honeymoon ay nagdalang tao na siya. Triplets pa ang nasa kanyang sinapupunan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Salamat po at nagustuhan ninyo ang kwentong ito na kinapulutan ng maraming aral. Muli, maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel.